Karamihan ng tao ang nag-aakala na ang Biblia ay isang aklat lang na permanente na at hindi na magbabago. Pero sa Ethiopia, may umiiral na sinaunang bersyon na may 81 aklat, hindi lang 66. Ang mga tekstong ito na nakatago ng ilang siglo ay naglalaman ng mga nakakagulat na revelasyon. Malalaman natin ngayon ang mga ipinagbabawal na aral na ibinigay ni Jesus pagkatapos niyang mabuhay muli. Hindi lang siya umakyat sa langit, gumugol siya ng 40 araw upang bigyan ng babala ang kanyang mga alagad tungkol sa mga madilim na puwersa, isang huwad na mundo, at maging ang kabulukan na lumalago sa loob ng kanyang sariling simbahan. Ang sinabi niya sa kanila ay ganap na nagbabago ng lahat. Ang huling babala ng hari sa loob ng halos 2,000 taon. Iisa lang ang kwentong ikinukwento. Nabuhay si Jesus mula sa libingan. Nagpakita sa kanyang mga tagasunod bilang patunay na bumalik siya. At pagkatapos ng maikling panahon, umakyat sa langit. Malinis, simple ang pagtatapos. Pero, tungkol doon. Sa Ethiopia, nakatago sa mga kabundukan ng Afrika, may sinaunang tradisyong Kristiyano na nagkukwento ng mas malalim, mas kakaiba. At sa totoo lang, mas nakakatakot na bersyon ng kwentong iyon. Ang hindi alam ng karamihan ay ang Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, ang isa sa pinakamatandang samahang Kristiyano sa buong mundo. At ang kanilang Biblia ay napakalaki, habang ang karaniwang Protestant na Biblia ay may 66 na aklat. Ang Ethiopian Bible ay may 81, 15 dagdag na aklat. At ito ang magugulat ka. Hindi lang basta-basta dagdag ang mga ito. Kasama dito ang mga eksplosibong teksto na gustong mawala, maitago at makalimutan ng simbahang Romano at ng mga lider na sumunod. Ang pinakamahalaga sa mga ito para sa ating kwento ay isang tekstong tinatawag na Mashafikadan o ang Aklat ng Tipan. Ang sinaunang aklat na ito ay inaangking buong detalyadong talaan ng tunay na itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad sa 40 araw pagkatapos niyang mabuhay muli. Ngunit bago siya tuluyang umakyat sa langit. At ang Jesus sa aklat na ito ay hindi lang ang mahinahong guro mula sa mga talinghaga. Ito ang muling nabuhay na hari ng sansinukob. At may dala siyang mga kagyat at nakakatakot na babala para sa hinaharap. Sinabi niya sa kanyang mga tagasunod na humayo sa mundo at itayo ang kanyang kaharian. Pero hindi sa pamamagitan ng kapangyarihang makamundo. Hindi sa pamamagitan ng paglaban. Ang tunay na kapangyarihan, sabi niya, ay ang banal na espiritu. Itinuro niya na ang nangyayari sa loob ng puso ng tao ay mas mahalaga kaysa anumang dakilang ritual o gusaling bato. Pero ito ang nakakagulat. Nagbigay siya ng nakakatakot na propesya. Pinabalaan niya ang kanyang mga alagad na sa paglipas ng panahon, babaluktutin ng mga tao ang kanyang mensahe. Gagamitin nila ang kanyang pangalan para sa sarili nilang kasakiman at kapangyarihan. At ito ang nakakapangilabot na talagang tumutugma sa ating panahon. Hinulaan niya na ang mga tao ay magtatayo ng malalaki at magagandang templo ng ginto at bato. Ngunit malilimutan ang tunay na templo, ang templo ng kaluluwa ng tao. Sa simpleng salita, parang eksaktong mundo natin ngayon ang tinutukoy niya. Pero ang kanyang mga propesiya, ayon sa aklat na ito, ay naging mas espesipiko pa. Hinulaan niya ang isang panahon ng matinding kadiliman, panahon ng mga digmaan, panahon kung saan ang kasinungalingan ay itinuturing na katotohanan, at panahon kung saan ang mga pamilya ay magkakawatak-watak. Sinabi niyang, isang matinding kadiliman ang darating kapag hindi nakikilalanin ng mga tao ang kanyang tunay na tinig. Sa isang makapangyarihang linya, sinabi niya, mapalad ang mga nagdurusa para sa aking pangalan, hindi sa salita, kundi sa katahimikan. Ipinapakita nito ang isang Jesus na lumalakad kasama ang mga taong tahimik na nagdurusa, ang mga nakalimutan at hindi nakikita na patuloy pa rin naniniwala, hindi ang mga pinakamaingay. Isa pang aklat mula sa tradisyong Ethiopian na ito, ang Didaskalya, ay nagbibigay ng praktikal na payo na sinasabing ibinigay ni Jesus sa loob ng 40 araw na ito. Sinabi niyang mamuhay ng simple, mag-ayuno, manalangin ng madalas, at lumayo sa mga korap na pinuno at mga sakim na traidor. Nagbigay siya ng nakakatakot na babala laban sa mga huwad na lider na mukhang banal sa labas, ngunit sa lihim, nilalamon nila ang mga bahay ng mga mahihirap. Ang mga tekstong ito na iningatan sa Ethiopia sa loob ng mga siglo ay nagpipinta ng larawan ng isang huling kagyat na mensahe. Sinusubukan ni Jesus na ihanda ang kanyang mga tagasunod para sa kadilimang alam niyang paparating. Pero ang mga babala tungkol sa mga korap na tao ay simula pa lang. Ang talagang nakakatakot na bahagi ay ang susunod niyang binabalaan sa kanila. Hindi lang niya sila sinabihan tungkol sa kadiliman sa lupa. Ipinakita niya sa kanila ang kadiliman sa ilalim. Ang impyernong inihayag ni Jesus, lahat ay obsesado sa aklat ng pahayag. Ang 4 na mga ngabayo, ang dakilang halimaw, ang mga huling labanan, dramatiko, epiko,
Pero ang Ethiopian Bible ay may tekstong nagpapalitaw na parang kwento para sa mga bata ang pahayag. Tinatawag itong Apokalipsis ni Pedro. May mga pira-piraso at pagbanggit sa aklat na ito sa ibang lugar. Ngunit ang simbahang Ethiopian ang nag-ingat ng isa sa mga pinakakumpleto at pinakagrapikong bersyon sa buong mundo. At ang kwento nito ay talagang nakakakilabot. Ganito ang nangyari. Ayon sa tekstong ito, pagkatapos mabuhay muli ni Jesus, dinala niya ang kanyang pangunahing alagad, si Pedro, sa isang mataas na bundok. Hindi siya naroon para lang bigyan siya ng pampalakas ng loob. Naroon siya upang ipakita sa kanya ang dalawang bagay. Ang nagniningning, hindi mailarawang kaluwalhatian ng mga naligtas. At ang grapiko, nakakatakot na pagdurusa ng mga napahamak. Hindi ito simpleng kwento ng apoy at asupre. Ang nakakakilabot, ang tunay na nakakagulat, ay ang detalye. Ang Jesus sa tekstong ito ay inilarawan ang mga mababang kaharian na may katumpakan ng isang mapagawa. Ipinakita niya kay Pedro ang isang ilog ng apoy at isang lawa ng kadiliman. Pero hindi basta-basta ang mga parusa. Iyan ang nakakagulat. Espesipiko ang mga ito. Nakaangkop sa mga masamang ginawa ng mga tao sa lupa. Inilarawan ng teksto na ang mga gumambala sa katarungan at tumanggap ng suhol ay nakatayo sa ilog ng apoy, kung saan ang mga apoy ay umaabot hanggang tuhod. Ang mga nagsinungaling at nagbigay ng maling patotoo. Ipinakitang ngumunguya ng sarili nilang mga dila sa walang katapusang paghihirap. Isang vision na napaka-intenso, napaka-espesipiko, na tila banayad na lang ang inferno ni Dante kung ikukumpara. Bakit ipapakita ni Jesus ito sa kanyang pinakamamahal na alagad? Iminumungkahi ng teksto na ito ang pinakamatinding babala. Ipinakita nito ang tunay at walang hanggang kahihinatnan ng kabulukan, kasakiman, at pagkukunwari na kakapagbalaan lang niya sa kanila. Ipinakita niya kay Pedro kung ano ang talagang nakataya. Ang tekstong ito ay talagang napaka-popular sa unang simbahan sa loob ng unang ilang siglo. Pero sa simpleng salita, kinabahan ang mga leader sa Roma. Masyadong grapiko, masyadong mistikal, at sa totoo lang, masyadong mahirap kontrolin. Kung malaman ito ng mga tao, ano ang gagawin nila? Kaya inalis nila ito sa opisyal na koleksyon. Pero ang Ethiopia, iningatan nila ito. At hindi lang mga bisyo ng kabilang buhay. Sa loob ng 40 araw na ito, nagbigay rin si Jesus ng propesiya tungkol sa hinaharap ng pananampalataya. Sinabi niyang sa mga huling araw, maririnig ulit ang kanyang tinig. Ngunit mula sa mga hindi inaasahang lugar. Sinabi niyang magmumula ito sa mga disyerto, mula sa mga kabundukan, at maging mula sa mga anak ng mga dating inalipin. Sinabi niyang ang kanyang espiritu ay magsasalita sa pamamagitan ng mga taong binabaliwala ng mga makapangyarihan. Binabaliktad ng ideyang ito ang buong istruktura ng kapangyarihan sa relihiyon. Ibig sabihin, ang tunay na katotohanan ay maaaring hindi manggagaling sa mga nasa posisyon, kundi sa mga mapagpakumbaba, mga simple at mga nakalimutan. Ang mga bisyon ng nakakatakot na kabilang buhay ay nakagugulat. Pero wala iyon sa lihim na sinabi niya sa kanila tungkol sa mundo mismo. Ang bilangguan ng material na mundo dito. Na pumapasok ang kwento mula sa nakatagong kasaysayan tungo sa isang ganap na kosmikong misteryo. Dahil ang mga sinaunang tekstong Ethiopian ay naglalaman ng mga aral na parang hindi tradisyonal na Biblia ang tunog, kundi parang ibang bagay, isang bagay na tinatawag na Gnostisismo. Sinasabi ng mga ipinagbabawal na tradisyong ito na nagbahagi si Jesus ng mga lihim na aral, hindi para sa mga tao, kundi para sa kanyang pinakamalapit na grupo. Mga aral tungkol sa mismong kalikasan ng realidad. Una, itinuro niyang ang katapusan ng katawan ay hindi katapusan ng buhay. Sinabi niyang ang katawan ay parang isang damit na nalaluma. Ngunit ang espiritu, ang tunay na ikaw ay patuloy na mabubuhay. Ang tunay na katapusan, babala niya, ay isang bagay na tinawag niyang ang katapusang lumalakad. Ito ay isang taong buhay sa labas. Tumitibok ang puso, humihinga, ngunit ganap na walang laman sa loob. Nawala ang kanilang koneksyon sa liwanag. Isa na lang silang naglalakad na balat. Pero ito ang pinakamalaking nakakagulat na detalye. Ang detalyeng nagbabago ng lahat. Ang ilan sa mga sinaunang tradisyong Ethiopian na ito ay nagsasalita tungkol sa dalawang tagapaglikha at isang huwad na mundo. Oo, tungkol doon. Iminumungkahi ng lihim na aral na ito na hindi lahat ng nakikita natin ay nilikha ng isang tunay at mabuting pinagmulan, ang ama ng lahat ng liwanag. May isa pang nilalang sabi ng aral na ito, isang tagapagtayo ng mga anino. Ang nilalang na ito, puno ng kayabangan at kapalaluan, ay gustong gayahin ang tunay na paglikha. Kaya ginawa niya ang pisikal, material na mundo, ang mga bato, ang mga puno, ang tubig, at ang ating mga pisikal na katawan. Maganda ang itsura. Pero isa lang itong anino, isang kopya, hindi gawa ng purong espiritu. At sa kanyang kapalaluan, ang tagapagtayo ng mga anino na ito ay gustong maghari sa kanyang may depektong paglikha. Tinawag pa raw niya ang sarili niya na nag-iisang Diyos.
Ngunit bulag siya sa tunay ay na mas malaking liwanag sa ibabaw niya. Dahil dito, naging halo-halo ang ating mundo. Kagandahan at sakit, katotohanan at kasinungalingan, liwanag at dilim, lahat ay magkasalabid na imposibleng paghiwalayin. Ganito ang nangyari. Ayon sa aral na ito, sinabi ni Jesus na pumasok siya sa huwad na material ng mundong ito, hindi lang para iligtas ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, kundi para gumawa ng isang bagay na mas malaki pa. Pumarito siya upang gisingin sila. Pumarito siya upang sabihin sa kanila na nabubuhay sila sa isang anino, isang huwad na panaginip. Sinabi niya sa kanyang mga tagasunod na ang tunay, orihinal na tilamsik ng liwanag mula sa totoong tagapaglikha ay buhay pa rin sa loob ng lahat ng bagay, kahit nakulong sa kadiliman ng material na mundong ito. Ang tunay na misyon ng bawat kaluluwa, ayon sa kanyang aral, ay hanapin ang nakatagong tilamsik sa loob ng kanilang sarili at dalhin ito pabalik sa walang hanggang liwanag. Gumising mula sa panaginip. Isang radikal, nakakabaliw na ideya. Ibig sabihin, ang mundong nakikita natin araw-araw, ang mundong hinahawakan at nararamdaman natin, ay maaring isa lang na anino. At ang tunay nating buhay ay isang espiritual na laban upang maalala kung sino talaga tayo at kung saan talaga tayo galing. Binabago ng mga eksplosibong lihim na ito ang lahat ng akala nating alam natin. Kaya paano nagawa ng isang bansa, mag-isa lang, na protektahan ang mga ito sa loob ng libu-libong taon? Bakit iningatan ng Ethiopia ang lahat? Kaya bakit Ethiopia? Paano naging tagapag-ingat ang isang bansang ito sa Horn of Africa ng lahat ng ipinagbabawal na aklat at lihim na aral? Ang sagot ay isa sa pinakakahangahangi at pinakabinabalewala na kwento sa buong kasaysayan ng tao. Ang hindi alam ng karamihan ay natatangi ang Ethiopia. Isa ito sa pinakamatandang bansa sa mundo. At ito ang nakakagulat. Hindi katulad ng halos lahat ng ibang bansa sa Africa. Hindi nagtagumpay na masakop ang Ethiopia. Pag-isipan mo yun sandali. Habang ang mga imperyo ay umangat at bumagsak at ang ibang mga bansa ay ganap na naisulat muli ang kasaysayan, kultura at relihiyon ng mga mananakop, na natiling matatag ang Ethiopia. Protektado ng mga magaspang na kapubliko. Napanatili nila ang kanilang kultura. Napanatili nila ang kanilang sinaunang wika, ang Hes. At napanatili nilang ligtas ang kanilang mga sinaunang paniniwala. Ang kanilang pambansang kasaysayan ay parang alamat. Ayon sa kanilang pambansang etiko, ang Gebra Nagast, ang kaluwalhatian ng mga hari. Ang sikat na reyna ng Sheba sa Biblia ay isang Ethiopian na reyna. Nang bisitahin niya si Haring Solomon sa Jerusalem, nagkaroon sila ng anak na lalaki na pinangalan ng Menelik na una. Nang lumaki si Menelik, binisita niya ang kanyang ama. At nang bumalik siya sa Ethiopia, sinasabi ng kwento na dala niya ang pinaka-importante at pinaka-misteryosong artefakto sa buong mundo, ang kaban ng tipan. Tama ang narinig mo. Milyon-milyong Ethiopian na Kristiyano ang naniniwala na ang aktwal, pisikal na kaban na naglalaman ng orihinal na 10 utos ay nasa Ethiopia pa rin ngayon, binabantayan sa isang maliit at simpleng kapilya sa banal na lungsod ng Aksum. Ang sinaunang kasaysayan na ito ang nagpapaliwanag ng kanilang natatanging pananampalataya. Ang Kristyanismo ay state religion na sa Ethiopia noong ika-4 na siglo, matagal bago pa ito umabot sa maraming bahagi ng Europa. At dahil napakalayo nila, naka-isolate ng mga kabundukan at disyerto, ganap silang naputol sa malalaking debating politikal na nangyayari sa Roma at Constantinople. Kaya habang ang mga leader ng Western Church ay nagtatalo-talo kung aling mga aklat ang isasama, kung aling mga aral ang masyadong kakaiba, at ine-edit ang kanilang mga paniniwala para sa kanilang pampulitikang pangangailangan, ang simbahang Ethiopian ay iningatan na lang ang lahat. Dito napapasok ang iba pang mga ipinagbabawal na aklat sa kanilang 81 aklat na Biblia. Ang pinakasikat ay ang aklat ni Enoch. Ang tekstong ito, walang duda, ay isa sa pinaka-nakakatakot na aklat na naisulat kailanman. Inilalarawan nito ang isang grupo ng mga bumagsak na anghel na tinatawag na mga tagapagbantay na tumingin mula sa langit, nakita ang mga babaeng tao. Kinagustuhan sila at nagkasundo na bumaba at makisama sa kanila. Ang ipinagbabawal na pagsasamang ito ay lumikha ng nakakatakot na lahi ng mga mestisong higante na tinatawag na Nephilim. Ang mga higanteng ito na inilarawan na daan-daang talampakan ng taas ay napakagutom na kinain nila ang lahat ng pagkain ng tao. At nang maubos ang pagkain, sinimulan nilang kainin ang tao mismo. Detalyadong inilarawan sa aklat ang isang malupit na digmaan sa langit at ipinapaliwanag pa ang pinagmulan ng mga maruruming espiritu na sinasabing sila ang mga walang pahinga, na wala ng katawang mga kaluluwa ng mga patay na higante na habang buhay ng nakulong sa lupa at nagdudulot ng kaguluhan. Ang aklat na ito ay talagang ginamit ng mga unang Kristiyano.
sinipi pa ito sa karaniwang bagong tipan sa aklat ni Judas. Pero tulad ng Apokalipsis ni Pedro, itinuring itong masyadong kakaiba, masyadong magulo. Ipinagbawal ito ng Roma at ng ibang mga lider. Pero ang Ethiopia, iningatan na lang nila ito. Iningatan nila ang mga tekstong ito. Iningatan nila ang mga babala. At iningatan rin nila ang huling propesya ni Jesus. Outro. Kaya, ano sa tingin mo? Itinago ba ang mga eksplosibong tekstong ito upang protektahan tayo mula sa katotohanang hindi natin kayang harapin? O itinago ito upang kontrolin tayo? Ipaalam sa amin ang iyong mga iniisip sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakatagong kasaysayan at mga nawawalang misteryo